ang boto ni Juan Miguel Zubiri is either acquittal or abstention dahil Bukidnon is 99% Duterte country. Kakandidato sa 2020 election si Senator Zubiri as governor ng Bukidnon. Yun yung balibalita dito. So, pag bumoto siya ng conviction, wala na. Tapos na ang kanyang political career sa Bukidnon. Kaya, sa tingin ko, hindi boboto ng conviction si Senator Zubiri. So, 12 na lang sila. O, paano sila mananalo? Abante News Online. Kumpiyansa si AC Teachers Party List Representative Antonio Tino na makukonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial dahil sa lakas ng mga ebidensya laban dito. So, yan po ang matapang na pahayag ng Makabayan Black Congressman. Tingnan natin ang reaksyon ng netizens. 10,000 ang nag-react, 10,000 din ang tumatawa. 148 ang galit, 499 lang ang 499 lang ang nag-like sa kanya. Wala pang 1% ang naniniwala. Sige, i-convict nyo kung kaya nyong i-convict. Bakit? Kayo ba ang senator judges? Bahala yung ang conviction rest on the senator judges, hindi sa inyo mga kongresista. So to me, this is more of a propaganda, mind conditioning sa taong bayan na makukonvict si VP Sara. But tignan nyo yung reaksyon 99.5% tinatawanan itong payag na ito ni Congressman Tino. Okay, bakit gusto nilang makonvict? Takot ito, mga Makabayan Black ito. Takot na takot sila na maging presidente si VP Sara kasi tuluyan na silang pupulbusin ni VP Sara. Yung NTF, LCAC na sinimulan ni Tatay Digong. In fairness, maganda ang continuity ng administrasyong ito. Talagang mahinang-mahina na itong mga makakaliwa. Pagdating ni VP Sara, yun na yung final blow. Kung sa boxing pa, yun yung knockout punch. Kaya lahat gagawin ng mga Makabayan Black para hindi maging presidente si VP Sara. Napatunayan na po ni VP Sara nung nagmayor siya sa Davao. Magulo pa rin ang Davao when it comes to insurgency nung una. Kasi si Tatay Digong, ganyan-ganyan si Tatay Digong nakikipagkaibigan sa mga hindi niya talagang nilabanan ng gusto itong mga NPA. But pagdating ni VP Sara, all out war. Kaya lang, not so much on using force, military, police force, kundi holistic approach ang ginawa ni VP Sara. Delivery of basic services to the people, especially yung nandun sa, I think, Pakibato District man siguro, yung nandun yung hotbed of insurgency. Wala na. Naging insurgency-free ang Davao City nang dahil sa mga ginawa ni ni Mayor Inday Sara. Kaya itong mga makakaliwa, takot na takot sila. Kaya ganyan yung mga pronouncements. Basta lang ako sa mga comments Abu Nawaz, in your dreams, you have no numbers. Yeah. Queenie, number of lies, yet in the end, those who tell the truth will not be silenced. Eli Maximum, the public is expecting that the defense team of VP Sara will raise a motion for the outright dismissal of the impeachment case against VP Sara for lack of merit. Kung malakas, bakit nyo pinapatagal yan? Hanggang February daw ang impeachment trial ni VP Sara. Yan ang pronouncement ng Senate President. Kaya yun ang tanong, kung talagang malakas, bakit ang tagal? Alam nila, matatalo sila. Dahil impeachment is more of a numbers game. Hindi naman ito sa regular court na palakasan ng ebidensya. Nasa political leanings ang basihan, hindi yung ebidensya. Example, yung kay dating CG Corona. Overwhelming ang conviction niya. 21 senators voted for his conviction. Anong nangyari? Pagdating sa Sandigan Bayan, acquitted siya. Yung Sandigan Bayan, yun, nandun ang tunay na evaluation of evidence. Mahinang ebidensya. Kaya, malinis ang pangalan ni ex-CG Corona sa korte.
pagdating sa impeachment court, convicted siya. Ibig sabihin, hindi na masyadong tinitignan yung lakas ng ebidensya. Tinitignan dyan ano yung political leaning mo. Oh, so, ilan ang kailangang senador para ma-acquit si BP Sara? Di ba siyam lang? Ay siyam na yung Cayetano Black. O di talo na sila. Ilang senador ang kailangan para makonvict si BP Sara? 16. Kahit babaan pa nila ng 15 o 14. O, ilan yung siguradong boboto ng conviction? 13 lang. Hindi pa sigurado yan si Juan Miguel Zubiri. Kasi tingin ko, ang boto ni Juan Miguel Zubiri is either acquittal or abstention. Dahil Bukidnon is 99% Duterte country. Kakandidato sa 2028 election si Senator Zubiri as governor ng Bukidnon. Yun yung balibalita dito. So, pag bumoto siya ng conviction, wala na. Tapos na ang kanyang political career sa Bukidnon. Kaya, sa tingin ko, hindi boboto ng conviction si Senator Zubiri. So, 12 na lang sila. O, paano sila mananalo? Kaya, yung impeachment trial na yan, ano na lang yan, patatagalin. They're hoping na masira nila ang credibility ni BP Sara. But anyway, kanya-kanyang opinion yan. Kung yan ang paningin ni Congressman Tinio, good luck po, Congressman Tinio. Sana manalo. Manalo kayo, makonvict nyo si BP Sara. Good luck. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ni 28. Nagbigay ng kanyang pananaw ang isang political expert na si Jose Bundok. Nagpakilalang political expert. Kaugnay sa posibleng epekto ng impeachment proceeding sa political future ni Batangas Representative Jerbel Luistro. Ayon kay Bundok, hindi ito si Attorney Bundok ng PDP laban Basta Jose Bundok, political expert daw siya. Malaki umano ang naitulong sa public exposure ni Luistro ang kanyang naging papel bilang isa sa mga lead prosecutor sa impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Dahil dito, naniniwala siyang maaaring magkaroon ito ng positibong epekto kung sakaling tumakbo si Luistro sa mas mataas na posisyon sa mga susunod na halalan. Gayunman, ang naturang payag ay sariling opinion at pagsusuri ni Bundok. Wala pang opisyal na survey o resulta ng halalan na nagpapatunay na tiyak na mananalo si Luistro. Samantala, patuloy namang nagkakaroon ng magkakaibang reaksyon ang publiko sa naging payag ng nagpakilalang political expert kung saan may mga sumasang-ayon at mayroon ding hindi kumbinsido sa kanyang pananaw. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan dito sa post nito. 17,000 ang nag-react. 16,000 ang tumatawa. 1,200 ang galit. 451 lang ang nag-like. So, ibig sabihin, wala pa pong 1%. Masabihin mo na lang, 1% ang naniniwala sa assessment o prediction na siguradong mananalo si Luistro kung tatakbo siyang senador sa 2028. Ano sa tingin nyo? Tatakbo ba? Ang pagkakaalam ko is pangalawang term pa lang niya ngayon as kongresista. Maliban lang, kung third term niya na, I don't know anong mangyari. Baka mapipilitan na tatakbong senador. Palagay ko malayo. Kasi by 2028, wala nang power ang Marcos Jr. administration dahil eleksyon na matatapos na sila. Romualdez, wala na rin. Kasi kung nasa power pa si Romualdez, baka sakali. Kasi ang lakas ni Luistro nang gagaling kay Romualdez. Yung sikat na niya. Nang dahil kay speaker nagkaroon ng tupad, nang dahil kay speaker nagkaroon ng ayuda, hanggang to point na sabi ni Atty. Bing Guanzon, sabi niya, nang dahil kay speaker nagkaroon ng mga pagbaha. So, yes, grabe ang kanyang public exposure. Kailang, depende kasi yung public exposure mo It's either positive or negative ang dating. The fact na dito sa reaction is 99% tinatawanan siya, galit ang netizens. Negative ang dating ng kanyang public exposure. Example, ang Pangulong Marcos, public exposure niya, araw-araw laman siya ng balita. Bakit negative 13, negative 15 ang ratings niya?
Negative kasi ang hindi ma-appreciate ng taong bayan ang mga ginagawa ng Pangulo. Kaya ganun, negative ang dating. Si Auntie Claire Castro, araw-araw, siya ang makikita mo sa mga balita, nagsasalita. Eh bakit kinuyog siya doon sa Canada? First time na nangyari yan, na harap-harapan na sinigawan, pinagsabihan ng masasakit. Pero mo yan, pagsabihan ka ng kapwa mo Pilipino, magnanakaw, sinungaling, pangit. Tapos sa later part ng video, pini-PI siya, minumura, lulutong na mura. Bakit ganon? Negative. Ang dating ni Claire Castro sa nakakarami taong bayan, negative. Kaya maraming galit. Kaya itong si Congresswoman Luistro, totoo na malaki ang media exposure niya. Kaya lang sa tingin ko, mas maraming Pilipinong nagagalit sa kanya kaysa sa susuporta. Kaya good luck kung kakandidato man o hindi. So bukas, magsisimula na po ang impeachment trial. So nabasa ko yung parang notice ng impeachment court papunta ka sa kampo ni BP Sara. You are required to attend, sabi doon. Or any counsel. So, ibig sabihin, iniimbita ang presence ni BP Sara, but may option siya na hindi mag-appear. Kaya may nabasa akong post ni Professor Malutikia, sabi niya, baka magdrama na naman itong nasa prosecution. Kung hindi mag-a-appear si BP Sara, kung ano-ano naman ang sinasabi. Eh, option ng Vice President, pwede mang hindi. So, I don't know yung kay Joseph Estrada, Pangulong Estrada, hindi ata siya nag-attend eh. Correct me if I'm wrong. Kay CG Corona, hindi rin siya nag-attend. So, bahala na. Nasa strategy ni BP Sara sa kanyang defense team kung mag-a-attend siya bukas o hindi. So, good luck. Team Luistro, sana hindi kayo kainin ng buhay ang defense team ni BP Sara.